Okay, simulan na natin itong paghihimay-may. Alam mo, may mga pagkakataon na nagsisimula tayo ng isang bagay. Isang proyekto, isang team, kahit isang bagong habit na punong-puno ng sigla. Pero paglipas ng panahon parang may nararamdaman tayong stuck point. Oo. Yung parang hindi na umuusad o paulit-ulit na lang yung problema. Relate ka ba dito? Yung mga material na pinadala mo sa amin, mula sa aklat na The Turning Point, From Struggle to Breakthrough, parang navigation guide para sa mga ganitong sitwasyon. Bagamat ang specific na konteksto nito ay sa pagsisimula ng simbahan or ministry, yung mga tanong at exercises dito parang tumatagos sa mas malawak na usapin ng pamumuno, ng paglampas sa hamon. Ang mission natin ngayon, kunin yung mga pinakamahalagang aral at practical na ideya mula rito na magagamit mo, ano man yung pinakakaabalahan mo. Tama. At ang layunin natin ay hindi lang isummarize yung libro, di ba? Susubukan nating hukayin talaga yung mga insights, yung nasa likod ng mga konsepto. Bakit nga ba mahalaga yung mga unang hakbang? Oo. Paano ba talaga nahuhubog ang isang, alam mo na, matatag na grupo? At higit sa lahat, paano makakawala mula sa pagiging stuck patungo sa tunay na pag-uusad, yung breakthrough? So, samahan mo kami sa paglalakbay na ito. Okay. Unahin natin yung pundasyon. Binabanggit dito yung konsepto ng young plant moment. Parang halaman daw kapag maliit pa, dun pinaka-critical yung pag-aalaga para sa kinabukasan niya. Sa tingin mo, gaano ka-applicable ito sa labas ng paghahalaman? Para sa business or community projects, hindi ba? Applicable din. Absolutely. Applicable na applicable yung mga unang desisyon, yung mga unang gawi, yung kultura na nabubuo sa simula, yan ang nagiging framework ng lahat ng susunod. At dito pumapasok yung isang exercise na tinatawag nilang Covenant Audit and Rewrite. Ang interesante dito ay hindi lang ito tungkol sa pagkakaroon ng mission statement, mas malalim. Okay. Pinapasuri nito yung mismong lengguwahe na ginagamit natin sa ating grupo. Tinatrato ba natin ang mga tao bilang consumers lang, parang customers, ganun, na tumatanggap lang ng serbisyo? O bilang covenant members, mga kasapi na may tunay na pananagutan at ugnayan sa isa't isa at sa misyon? Interesting. Ano ba ang panganib kung mas nangingibabaw yung consumer language? Parang mas madali yun, di ba? Parang walang masyadong commitment na hinihingi. Yun nga, mas madali sa simula pero potentially mas marupok sa katagalan. Kasi pag consumer mindset, madaling umalis kapag hindi na convenient o hindi na nagugustuhan yung serbisyo. Pero kung covenant o kasunduan ng pagtingin, may mas malalim na commitment sa isa't isa, kahit mahirap. It builds resilience actually. Oo. Kaya mahalaga raw na ang pundasyon nito ay hindi lang kung ano ang uso o madali, kundi mga napagkasundo ang prinsipyo. Sa source, scripture ang binabanggit, pero sa ibang konteksto, pwedeng core principles or non-negotiables ng organization. It requires intentionality talaga. Gets ko. Parang sa isang team, kung ang tingin lang ng miyembro ay trabaho lang, iba ang commitment kumpara sa team na may shared sense of mission and accountability. Kaugnay niyan yung nasa chapter 3, diba, tungkol sa paglalatag ng DNA or core values. Madalas, may listahan tayo ng values sa pader, pero hanggang dun na lang. Oo, palamuti lang minsan. May exercise sila dito, yung core values field test. Parang reality check ito, tama ba? Oo, parang walk the talk test. Ang simpleng tanong, alin sa mga sinasabi nating values ang talagang nakikita sa araw-araw na kilos at desisyon? Alimbawa, kung value nyo ang radical hospitality, ano yung 3 specific observable behaviors na nagpapakita nito? Tapos, obserbahan mo for a week kung nangyayari ba talaga. Ang nakakagulat dito, sabi sa material, ay kung gaano kadalas na ang pinaniniwala nating values ay teorya lang pala, hindi realidad. Talaga. This exercise forces a brutal honesty. Kung hindi mo ito nakikita araw-araw, baka hindi talaga iyon ang core value ninyo, kundi isang aspirasyon lamang. Ouch! Parang diagnostic tool talaga siya. Totoo. Paisip din tayo, ano kayang mga maliliit na gawi ang kinukonsenti natin ngayon na taliwas sa ating declared values? Yung mga bagay na baka lumaki at maging mapanira sa hinaharap kung hindi maagapan.
Exactly. Minsan yung mga small compromises ang simula ng malaking problema. Okay, so crucial ang matibay at totoong pundasyon, shared identity, living values. Klaro yan. Ngayon, paano naman yung mga tao sa loob nito? Dito papasok yung ikalawang tema, pamumuno at paghubog ng miyembro, discipleship. Isang common na stock point daw ay ang sobrang pagdepende sa iisang leader, yung planter-dependent culture. Parang yung kilala kong startup founder na ayaw mag-delegate. Classic example, nauwi sa burnout. Oo, at hindi lang burnout ng leader ang risk doon pati yung pagpigil sa paglago ng ibang potential na leader. Tama. Kaya may iminumungkahing approach dito, yung shepherd site inventory. Ang kaibahan nito sa typical leadership recruitment ay hindi ka lang naghahanap ng skills o qualifications. Aktibo kang nagmamasid sa mga taong nagpapakita na ng mga katangian ng mabuting pangangalaga, yung marunong makinig, tapat, handang matuto, mapagpatuloy, kayang humarap sa conflict ng maayos kahit wala pa silang formal na titulo. Parang character-based? Oo, it's about identifying character and potential in action, not just on paper. Parang talent spotting na mas nakatuon sa character nga. At kapag nakakakita ka na ng mga potential, ano yung susunod? Dito na siguro papasok yung discipleship o paghubog. Pero parang ang daming leadership training or development programs na hindi naman talaga nagre-resulta sa pagbabago. Ano kaya ang kulang? Bakit kaya ganun? Yun mismo ang tinutugunan ng Chapter 5. Binibigyang diin na hindi sapat ang information transfer lang. Kailangan ng transformation. Transformation. Okay. May exercise silang tinatawag na obedience audit. Medyo matapang yung term, pero ang punto ay, sa mga regular nating gawain, meetings, trainings, discussions, anong specific na behavior change ang target natin? At paano natin nakikita o nasusukat na nangyayari ito? Hindi lang attendance. Hindi lang attendance or satisfaction survey. Ang hamon ay lumikha ng proseso at kultura kung saan ang natutunan ay isinasabuhay. Tapos, may accountability, hindi pilit, kundi supportive at may tunay na pagbabago. Itinatanong din dito, ano ang mangyayari kapag alam ng tao ang tama, pero walang sistema o ugnayan para suportahan ang pagsasabuhay nito? Madalas, nagiging hypocrisy or stagnation. Yun ang nangyayari. Unity para sa application. Malaking bagay yon. Okay, gets. Punta tayo sa ikatlong malaking area. Buhay, komunidad at pagharap sa hamon. Hindi lang daw dapat maganda ang samahan sa loob, kundi may impact din sa labas. Yung living out the gospel publicly sa term nila. May public gospel inventory exercise dito. Parang pag-audit din ito pero sa external interactions. Tama ba? Oo, parang tinitingnan mo yung brand perception ng inyong grupo or community sa labas. Ano yung dating ninyo? Ilista lahat ng touch points paano kayo nakikipag-ugnayan sa community nyo, sa social media, sa partners. Tapos evaluate. Malinaw bang naipapakita nito yung core message o prinsipyo ninyo? What's fascinating here is, madalas, hindi natin naiisip kung ano yung silent message na binibigay ng ating collective actions or even inactions sa mga nasa labas. Tumutugma ba ito sa sinasabi nating pinaniniwala natin? Magandang pagnilayan yan. Kung pagmamasdan ng isang outsider ang community natin for a month, ano kaya ang konklusyon ng mabubuo niya? Tungkol sa atin. Nakakatakot pero kailangan tanong. At siyempre, kasama sa buhay community ang conflict. Lahat naman dumadaan dyan. Normal yan. Pero bakit daw ito madalas na fatal sa mga bagong grupo or initiatives? Madalas daw, hindi dahil sa conflict mismo, kundi dahil walang napaghandaang paraan para harapin ito. Wala silang plano. Yung peacemaking practice na exercise, na based sa Matthew 18, sa source, ay hindi lang tungkol sa steps ng reconciliation. Ito ay tungkol sa pagbuo ng muscle memory para sa healthy conflict resolution. Dapat sanayin bago pa dumating yung malaking krisis. Parang drill. Oo. Sinasabi sa material na ang dali ng pagkasira ng grupo dahil sa conflict ay refleksyon lang ng kababawan
ng pundasyon ng kanilang relasyon at commitment, yung covenant identity na napag-usapan natin kanina bago pa man magkaproblema. Kailangan ng proactive, agreed upon process talaga. So parang fire drill para sa conflict, hindi para magpanik, kundi para alam ang gagawin. Okay. At bukod sa internal conflict, may external pressure din. Dito papasok yung Chapter 8 on resilience. May persecution preparedness drill at courage story library. Hindi ba parang nega masyado isipin agad ang mga pagsubok o oposisyon? Well, ang reframe dito ay hindi to fear-mongering, kundi responsible preparation. Para siyang paghahanda sa bagyo. Okay. Hindi para panghinaan ng loob, kundi para palakasin ang pundasyon ng pananampalataya at pagkakaisa sa context ng source o ng commitment sa misyon sa ibang context. Yung preparedness drill ay tungkol sa pag-iisip ng scenarios at responses. What if? Ganito, ano gagawin natin? Yung courage story library naman ay tungkol sa pag-collect ng mga kwento, historical man o personal, ng mga nalampasang pagsubok para magbigay ng pag-asa at paalala na hindi sila nag-iisa. Parang pampalakas loob. Oo. Ang challenging question dito, paano mo iahanda ang mga tao sa hirap sa isang kulturang mas gusto ang comfort at convenience? It requires intentional discipleship towards resilience, hindi yan automatic. Mahalaga yung pagiging handa. Okay, gets. Last theme na, pagpaparami at transition. Ito na yung pagtingin sa long-term sustainability and impact. Medyo radical yung idea sa Chapter 9 na dapat daw may multiplication DNA na simula pa lang. Ano bang ibig sabihin yan? Ang sinasabi dito, mas madali raw ituro at isabuhay ang pag-iisip na magpaparami ng leader, ng impact, ng bagong grupo o initiative sa isang bagong tatag na grupo, kaysa baguhin ang isang matagal ng grupo na nasanay ng inward-looking or focused lang sa sarili. Mahirap nang baguhin pag matagal na. Oo. Para itong operating system na kailangang i-install sa simula pa lang. May reproducibility checklist exercise dito. Ang tanong, yung core process ninyo, halimbawa, how you develop people, how you start new projects, kaya bang ituro ng isang bagong miyembro sa iba within an hour? Kung hindi, baka masyadong komplikado, hindi scalable. So simplicity is key pala for multiplication. Pero di ba madalas, ang hadlang dyan ay yung takot ng leader na mawalan ng control o kaya bumaba ang quality. Common yan eh. Exactly. At yun mismo ang tinutukoy sa material bilang isa sa mga potential stuck points. Yung mismong leader ang nagiging bottleneck dahil sa takot or pride, minsan. Totoo. Kailangan ng trust sa proseso at sa mga taong hinuhubog, which leads perfectly sa Chapter 10, yung maayos na pagtatapos ng young plant phase at leadership transition. Hindi dapat biglaan, pero hindi rin dapat patagalin to the point na dependent pa rin sa founder. Kailangan ng tamang timing. Ito siguro yung isa sa pinakamahirap gawin, ang bumitaw, mag-transition. Paano malalaman kung ready na talaga? May readiness marker self-check daw dito. Ano yung mga tinitingnan? Hindi lang ito tungkol sa kakayahan ng papalit na leader, tinitingnan din yung kahandaan ng buong sistema. May local leaders na ba na umaako ng responsibilidad? May gumagana bang financial and governance systems? May local process ba for conflict resolution na nasusunod? Holistic pala? Yung puso ng leader. Gaya ng tanong sa material, paano sinusubok ng transition ang tiwala mo sa Diyos o sa kakayahan ng iba kumpara sa sarili mong abilidad? It's a profound leadership test talaga. Grabe, ang lalim ng mga tanong at proseso na inilatag sa material na ito. Kung i-recap natin yung naging takbo ng usapan, para tayong naglakbay mula sa kahalagahan ng pagtatanim ng tamang binhi, yung matibay na pundasyon ng shared identity at living values. Oo. Tapos, yung pag-aalaga sa mga halaman, yung intentional na paghubog sa mga leader at miyembro para sa tunay na pagbabago, hindi lang kaalaman. Tama. Transformation. Sunod, yung pagtiyak na malusog ang buong hardin, isang komunidad na may impact sa labas at kayang harapin ang mga bagyo ng conflict at pressure. Resilience. At panghuli, yung paghahanda para sa ani at sa susunod na planting season. Yung pag-iisip ng multiplication at maayos na transition para sa sustainability. Parang buong cycle.
magandang summary yun. At ang overarching message, lalo na sa konklusyon ng material, ay ito. Para makalagpas sa pagiging stuck, madalas hindi sapat ang dagdag na sipag lang, yung working harder. Hindi lang sipag. Hindi lang. Ang kailangan ay pagbabago sa pag-iisip, yung thinking differently. Kailangang i-challenge yung mga assumptions natin. May exercise pa nga silang the breakthrough plan, kung saan nire-reframe mo yung problema bilang oportunidad. Imbes na kulang kami sa volunteers, baka opportunity ito para i-simplify yung processes namin at mag-empower ng bagong tao. Yung shift in perspective, yun ang susi. Napaka-powerful niyan. Grabe. At para sa iyo, nakasama namin sa paghimaymay na ito na laging naghahanap ng paraan para matuto at humusay, sana'y may napulot kang mga butil ng karunungan o practical na hakbang. Kahit galing sa specific context yung source, yung mga prinsipyo ng matibay na pundasyon, intentional development, resilient community at strategic future planning, universal yan. Totoo. Pwede mong i-apply sa team mo, sa proyekto mo, o kahit sa personal mong paglago. Totoo yan. Ang mga tanong at exercises na nabanggit ay mga kasangkapan para sa self-assessment at pagpaplano. Huwag mong tignan bilang checklist lang, kundi bilang mga prompts, mga tanong para sa mas malalim na pagninilay at sana mas matalinong pagkilos. Tama. At bilang panghuling pagkain sa isip para sa iyo na nakikinig, kung may isang paulit-ulit na hamon kang kinakaharap ngayon sa trabaho, sa community o sa buhay, anong isang assumption o palagay mo tungkol sa sitwasyong yan ang maaaring hindi mo pa nasusuri ng mabuti? Yung palagay na baka yun pala ang hindi mo namamalayang pumipigil sa iyong pag-usad patungo sa kalinawan o breakthrough. Isang bagay na maaari mong dalhin at pag-isipan pa pagkatapos ng usapang ito.